Not that bad. This is how my car looked when I first got it, but when I sprayed it, it looked amazing. No. Just a little surface rust. Welcome back kaibigan. Itong video na to, inihinto ko muna dahil gusto ko ipaliwanag sa inyo kung ano nangyayari dito. Yung nagbi-video nito ay ito yung isa sa mga nagtatrabaho sa shop, sa Crown, na yung ginagawa nila yung rust proofing. Ngayon, nag-usap kami, sabi ko kung gusto kong i-video ito at sabi niya okay, wag lang daw doon sa pasilidad. Naintindihan naman natin dahil that's a concern nila yun sa sakali ka masaktan, hindi ko cover ng kanilang insurance yun. Ang customer talaga hindi po pwede sa loob ng shop. Bukas yung kanilang mga bintana, yung door nila, yung dalawa nilang door sa side at sa back, pwede akong doon at i-video ko. Pero wala masyadong angulo, kaya binigyan niya ako ng pabor at sinabi niya na kung gusto mo bigay mo sa akin yung camera mo at i-video ko yung ilalim. Natuwa naman ako. Sabi ko, busy ba kayo? Busy kami lagi, pero yeah, walang problema para sa'yo. Kaya natuwa naman ako. Kaya nung sa huling trabaho nila, binigyan ko sila ng $40 na tip do sa desk, tapos yung dalawang guy, tapos yung isa na naghugas pagkatapos. Makikita nyo yun sa konting video na ilalagay ko dito. Parang $10 sila each. Kaya gusto ko lang ipakita yung appreciation ko. At paano ba? Ito yung hininto ko ito para makita nyo rin na makikita nyo yung ititigil ko ito kung saan nakita nyo yung linya na may puro kalawang. Yun ay yung brake lines ninyo. Parang makita nyo rin doon yung inyong fuel lines. Yung fuel lines at brake lines, minsan magkahiwala yun, minsan magkatabi yun. Pero yun ang madalas kong banggitin sa mga video na lagi yung titingnan kung bibili kayo ng sasakyan o kung nagme-maintain na kayo ng sasakyan. Lalo na kung bibili kayo ng mga second hand. Wanna make sure na sisilipin nyo rin yun. Binanggit ko na yun sa video kong mga nauna na hindi ko na matandaan ngayon. Pag bibili kayo ng sasakyan, ang madalas yung tingnan yung kulay, yung year, maybe yung iba sa inyo na nag-research pero hindi naman sapat pa rin, walang opensa sa inyo, yung mileage. Importante rin yung kaha ng sasakyan, hindi lang makina. Kasi yung makina napapaltan, maring maayos natin yan. Pero yung kaha, once na marupok na dahil sa dami ng kalawang, tatalamak niyo ang kalawang, wala nang sagot doon. At kung may sagot man, hindi na yung kasing lakas o kasing tibay na yung maasahan ninyo. Sakali mang ma-aksidente kayo, hindi ayaw ninyo mahati yung sa gitna, di ba? Kaya importante yung kaha. Ang tawag nun dito ay frame. Yung frame. Dalawang klaseng frame natin sa sasakyan, isang subframe at isang full frame. Kaya
At importante yun na hindi kainin ng kalawang sila, mapangalagaan nyo. At ikalawa nga ay yung linya ninyo ng brake lines at fuel lines. So yung brake lines ninyo at fuel lines ay doon nadalo yung mga liquido ng yung fuel lines, yung gasolina ninyo, at yung brake lines, yung brake fluid ninyo. Kaya importante yun na hindi makompromiso sila dahil yung tube na yun kasing size lang ng daliri ninyo eh. Kaya kung kakainin ng kalawang yun, madaling mabutas, maglilik, at mausisa nyo, wala na kayong preno, di ba? Importante yun. Kaya kailangan din yung handbrake ninyo, whether foot brake or handbrake, ay lagi ninyong make sure na gumagana rin lagi yun. Sakali in an event na mawalan kayo ng preno, at least meron kayong handbrake na magpapahinto sa inyong sasakyan. Huwag nyo lang iyak kaagad yung handbrake ninyo dahil you don't want that. Kaya kita nyo na ngayon ang itsura ng kapag kinalawang. Hindi ako concerned doon dahil maalagaan muli siya ng pag-spray at hindi yan lalawak, hindi yan lalaki pa kung maalagaan. 2 beses kami magpa-spray, fall at spring, pero sa inyo sapat na ang spring, sapat na ang isang spray sa isang taon. At kung pipiliin yung once a year na spray ng rust proofing, ay piliin nyo ang spring season. Ang spring season, hindi ako makapagsalita, ay yun ang pinakang ideal, pinakang best na option ninyo. Dahil time na yun, lumalamig na, umiinit na, ano ba sinasabi ko, umiinit na siya. At yun na yung gusto ng kalawang, yung maraming air, yung tamang combination para lumaki ang kalawang. Yun ang perfectong time para linisin nyo ng todo yung sakyan ninyo, rinse nyo yung mga asin sa ilalim, tapos lilinisin din naman nila yun sa ibang mga nag-rust proof, lilinisin nila yun at lalagyan nga nila ng oil base nga pala, at katulad ng sa amin dito, Crown KROWN yung kumpanya. I'm sure siguro naman meron kayo, just google it dahil importante yon na oil base, lalo pat yung kilalang sikat na ilang years na, ilang matagal na yung subok na yung Crown na yun. Meron din mga iba like fluid film at depende yun sa mga kumpanya or sa shop ninyong pupuntahan. Wag ang ito lang wag ang undercoat na para siyang alam niyo sa ating asfalto, parang ganon. Wag na wag yun kasi ang mangyayari nun, matatrap yung pawis, yung tubig, at sakali man na masisira pa rin yun magkakrak yun. Kaya sabihin lang hindi magkakrak yun, papasukin nyo na pag pinasok ng hangin ng tubig, hindi nyo alam kasi mukhang nakabalot nga, magandang tingnan, itim na itim, di ba? Pero hindi nyo alam, nabubulok na ng kalawang sa ilalim yung from the inside, mula loob palabas. By the time na ma-realize ninyo, gapok na ang inyong ang frame ninyo, ang side panel niyo, kung saan man dapuan ang kalawang. Kaya avoid nyo yun. Okay? Napakarami information sa online at kailangan ko tapusin na to dahil my goodness, 10 minutes na. Alright, kailangan ko enjoy the rest of the videos. Tapos na sila mag-spray, hinuhugasan na lamang yung Honda. Katapos niyan, ilalabas na nila sa shop para i-drive na lang. Okay. Kaibigan, welcome back. Nasa tapat ako ngayon ng 96 Honda Accord namin. Ito ang dinadrive ng father-in-law ko.
pagsundo niya sa kanyang mga apo, pag-pick up niya ng kanyang mga gamot, pagpunta niya sa mga mall para mag-exercise, at mamalengke sa paborito niyang mga grocery stores. Narito ko ngayon sa tapat niya para sabihin sa inyo na pina-rust proof namin ang sasakyan na to. Dito kami pumunta sa Crown. Yung box na yan. We'll talk about that mamaya. Ang Crown ay isang kumpanya, isang shop dito sa Kalakhan, Toronto, na popular. Ito ay, ang shop na to ay nag-specialize sa yung tinatawag na rust proofing. Ang rust proofing ay isang paraan ng pag-spray ng oil based kasi itong Crown shop na to. Pag-spray ng oil na nag-i-inhibit at nangongontra at nagpapatigil sa paglaganap, pagsimula ng kalawang, o kung may kalawang na kayo, ay pagtigil ng kalawang na to sa inyong sasakyan, sa ilalim, sa undercarriage, sa ilalim ng inyong sasakyan. Normal lang dito na magkaroon ng kalawang ang mga sasakyan, pero ang key dito ay kailangan ninyong, kung maalagaan yung sasakyan ninyo, hindi ito makokompromiso ang integridad niya, ang kanyang struktura, dahil ang kalawang kumakain sa bakal, at once na makain ng kalawang ang bakal, ay humihina na ang sasakyan. Yung kumbaga sa atin sa tao ay yung ating buto, di ba? Kapag marupok ang buto, madali kang makabali. Ganon din dito, maihahambing niyo sa sasakyan. Kaya kailangan nyo palang alagaan ang kanyang ilalim, lalo pa't ilalim, at lalo pa yung frame niya. Ang mga sasakyan ay may frame. Ito yung struktura na nag-hold ng buo sa sasakyan. Kailangan siya na maprotektahan mula sa asin at kalawang. Asin na nagkokos ng kalawang, at kalawang kumakain sa mga bakal o frame ng ating sasakyan. At ang mabisa nun ay ang pag-spray ninyo, pag-rust proof nyo nito. Ang popular dito ay itong Crown, K-R-O-W-N. Marami pang ibang uri ng mga oil base na makikita nyo kung i-check nyo online. At ang iba na mabisa rin. Ang hindi ko lang may advice sa inyo ay gumamit kayo ng yung tinatawag na asfalto na undercoating, na ang ini-spray niya ay rubberized na nagbumabalot sa frame at sa buong ilalim ng inyong sasakyan, dahil yun ay hindi nakakatulong, kundi bagkus nakakapagparami ng kalawang, dahil tinatrap niya ang bakal ninyo kung saan sa loob doon namamawis, at doon lumalaki ang kalawang na hindi nyo pa nakikita dahil balot nga ng inyong ng undercoating. Okay, ngayon hali kayo, papakita ko sa inyo. Yan, nakikita nyo ba? Ikita nyo yan, makintab. Yan yung oil na spray nila. At kung nakikita ninyo, balot siya ng oil. Makakatulong ito ngayong darating na spring na winter. Kasi itong ating sakyan, matitilapsikan ng mga natunaw na asin
kasama ng slush, snow, ice. Habang nagdadrive kayo, matatilapsikan yan at titikit dyan ng mga asin. Pero dahil meron ng protection, may barrier na siya, meron na siyang film na oil na nagpoprotekta sa ating mga bakal, sa ating mga sasakyan, hindi siya kakalawangin. Kung may kalawang man yan, maliit lang. Actually, hindi talaga. Kaya kung mapapanatili yung spray yan every year, mas maganda, mapapangalagaan yan. Ideally, maganda magpa-spray 2 beses sa isang taon, at itong ginagawa namin. Pero kung effective din ang 1 beses sa isang taon, pero pipili kayo ng tamang panahon, at ang tamang panahon na yon ng pag-spray, kung once a year lang gagawin ninyo, ay tuwing springtime, spring season, hindi fall season. Okay? Alright, hanggang dito na lang muna. At siya nga pala, ang hindi gusto ng mga ng ibang customer, ibang mga tao dito sa Crown, ay nagdi-drip siya ng marami compare sa fluid film na sticky siya. Ito may a little bit runny, pero the reason kaya runny siya, para madali siyang ma-penetrate ang mga kanuknukan, kasulok-sulukan ng inyong sasakyan, yung mga singit-singit. Kaya yun ang buong dahilan nun. Okay, ang tanong, magkano to ang inabot ng na itong Honda sa pag-rust proof namin? Tapos ang pagbili ng 1 dosena na lata ng Crown spray na magagamit ko sa mga iba't ibang pagkukumpuni ko ng sasakyan. Habang nagkukumpuni, pag nagtatanggal ka ng brakes, yung makikita mo yung makakakuha ng bigger access, makikita mo yung kaloob-looban nun, pwede mong sprayan yung control arm, yung kung ano pang nasa paligid niya, even tulad nga nun sa battery, yung battery tray under the hood. Maganda rin kasi yun, kasi friendly yun sa mga wiring, sa mga electrical cables, gano'n. Ay eto, ang buong total ay 274 and some change. Kaya buksan natin to para malaman ninyo kung ano yung itsura ng bagong can nila, diba? Sa mga yung previous video ko, makikita ninyo na yung pangalan niya ganyan pa rin. Ang pagkakaiba nila doon sa luma kong can ay ito, meron siyang yung nozzle niya naka-attach, it looks very well made, para siyang alien, no? Spaceship. Nakikita ninyo, siguro ito yung yung kanyang trigger, maganda siya. At ganun pa rin, sabi nung mga tao doon sa shop, na ito yung bagong version, ito yung bagong sangkap nila. Meron silang mga bagong sangkap dito na mas makakatulong sa sasakyan, dahil sa mga bagong sasakyan ngayon na puno ng mga sensitive, I guess, yung mga electronics nila. At angkop sa makabagong sasakyan, although yung aming sasakyan yung mga luma, kaya
Kaya maganda, nag-improve daw ang kanilang kung ano yung ingredients nila dito, kung masasabi mo mga ingredients yun. At natutuwa ako, 1 dosena to. Nung unang panahon, nung pag bumibili ako nito, ang 1 dosena is $90. Ito inabot ng $120. Nakita niyo yung diferensya niya 5-8 years ago. Ganun ang mga presyo, hindi masyadong nagbabago, pero ngayon natigil ako ng ilan dahil marami nga ako nitong cans. Ngayon kumuha ng panibago. Ito yung korte niya at ito na ang presyo niya. Maganda pa rin. I still like this can. I still like this product, Crown. Ito at yung fluid film. Kaya yun lang. Very nice. Yun lang mga kaibigan ko. At magkikita muli tayo. Alright? Kailangan ko i-edit to at tingnan ko kung paano ko to may lalagay. Dahil yung mga nagtatrabaho doon, they're very kind enough na i-film yung ilalim ng sakyan at yung mga nangyayari before and after nilang ginawa. Kaya natutuwa ako. Bilang pasasalamat, binigyan ko silang tip $40 for coffee. Kailangan yun na kung kaya naman, di ba? At just to show na I'm grateful, I appreciate yung ginawa nila. Kaibigan, hanggang sa muli, padayon.